Tanong ko lang sa inyo mga kabayan, ano ang unang pumapasok sa isipan ninyo kapag naririnig ninyo ang salitang lola? Marahil para sa karamihan, larawan ng pagmamahal o di kaya ay karunungan ng dahil sa karanasan. Pero papaano na lang kung ang lola mo ay may pambihirang karunungan, lakas at husay sa pakikipaglaban? Nanaisin mo bang matutunan ang lahat ng kanyang nalalaman? Narito ang kwento ng isang matandang sa kabila ng edad ay buong tapang at lakas na lumalaban sa mga nilalang ng dilim. Siya si Lola Udik, ang kilabot na babaylan. Ako po si Von Caballero, ang boses na inyong naririnig at mukha na inyong nakikita ngayon. Paalala lamang na ang kwento ay may tema ng kababalaghan na maaaring hindi angkop para sa iba. Maging responsable sa pakikinig. Huwag kalimutan mag-subscribe kabayan at i-click ang notification bell. Let's go! Pagbabayaran mo to, tandang Udik. Gaganti ang mga kalahi ko sa'yo. Gaganti sila. Tatandaan mo yan. Mga huling salitang nasabi ng nakasapi sa katawan ni Romero, ang lalaking nagpapagamot kay Lola Udik matapos dapuan ng hindi maipaliwanag na karamdaman na kagagawan pala ng isang aswang. Aswang na napiling gambalain sina Romero. Pinatay ko na ang aswang na pumerwisyo sa inyo. Maayos na ang lagay mo, Roldan, iho. Romero ho. Ay, hindi ba Romero ang sinabi ko? Oo, sige na. Wala nang gagambala pa sa inyo. At kung meron man, balikan ninyo ako at ako nang bahala sa kung sino man sila. Ay, maraming salamat ho, Lola Udik. Tanggapin niyo po to. Donasyon po. Ay, hindi na iho. Hindi ako tumatanggap ng bayad. Itabi mo na lamang yan at gamitin sa pamilya mo. Salamat ho, Lola Udik. Sa isang maliit ngunit modernong klase ng apartment, naninirahan si Lola Udik, 72 anyos, kasama ang kanyang anak na dalagang si Marita na 44 anyos. Silang dalawa na lamang ang magkatuwang sa buhay nang maagang pumanaw ang asawa ni Lola Udik na si Mang Toto sa edad na 58 anyos. Nag-iisang anak lamang nila si Marita na mas piniling manatiling dalaga sa kanyang sariling kagustuhan. Maraming lumigaw kay Marita ngunit talagang ayaw nito. Pinagtutulakan na nga ni Lola Udik na mag-asawa ang anak upang maranasan nitong magkaapo. Ngunit wala, ayaw talaga ni Marita. Pagtitinda ng almusal at merienda ang pangunahing ikinabubuhay ng mag-ina. Sa kabila ng katandaan ni Lola Udik, maliksi pa rin ang kilos nito. Nakilala rin ng matanda sa larangan ng panggagamot, ngunit hindi ito tumatanggap ng anumang bayad. Namana niya ang karunungan sa nasabing larangan nang ipasa sa kanya ng kanyang namayapang ina ang kakayahan nito sa panggagamot. Hindi man matunog pero isang babayla ng ina ni Lola Udik na maraming kinalabang iba't ibang puwersa sa kaliwa na ni minsan walang nakapagpabagsak sa kanya. Hanggang sa abutin na lamang ito ng katandaan at namahinga ng tuluyan. Noong una, ayaw talaga ni Lola Udik na manahin ang pagiging babaylan ng kanyang ina. Bukod kasi sa isang malaking gampanin ito, maaaring maging kapalit nun ang pangarap niyang makapangibang bansa. Ngunit kalaunan ay tinanggap niya yon.
at nakita niya kung anong mga magaganda at dakilang mga bagay ang naibigay nun sa kanya. Minahal niya at niyakap ang pagsasalin sa kanya ng kapangyarihan ng isang babaylan at ang naging kasiyahan niya ay ang makatulong sa kapwa at makasupil ng mga masasamang nilalang ng dilim. Nagsimulang gumamot si Lola Udik noong kabataan niya ng mga taong may lamig, pilay at mga simpleng lagnat, ubo at sipon. Hanggang sa gumamot na siya ng mga kinukulam, binabarang o inaaswang. Sa unang kumbate espiritual ni Lola Udik ay pinanood at inalalayan siya ng kanyang inang si Mamay Indang. Isang mangkukulam ang tinalo ni Lola Udik noon at matapos ang kanyang unang tagumpay sa kumbate espiritual ay nagsimula na ring mahalin ni Lola Udik ang naiatang sa kanya. Hanggang sa hinahayaan na siya ni Mamay Indang na gumamot at makipagkumbate ng mag-isa dahil nasabi nitong balang araw ay mas magiging malakas at mahusay si Lola Udik sa kanya. Hanggang dumating na nga ang araw ng pagpanaw ni Mamay Indang. Tuluyan nang ipinasan kay Lola Udik ang pagiging isang babaylan. Noong una, naninibago ito dahil wala na sa tabi niya ang ina nito. Lalo pa sa mga panahong nakikipagkumbate espiritual siya. Ngunit katagalan nasanay na rin ito at naging masaya sa kanyang ginagawa. Isang araw, may mag-asawang lumapit kay Lola Udik upang humingi ng tulong. Nakatanaw noon sa kanyang bintana si Lola Udik nang pagtapat ng mag-asawa sa labas ng apartment. Nagulat sila nang bago pa man sila makapagsalita, naunahan na sila ng matanda. Pumasok kayo rito sa loob. Kayo ang hinihintay ko. Nagtingi na ng mag-asawa, tsaka na pumasok sa loob ng unit ni na Lola Udik. Pagpasok ng mag-asawa sa loob ng bahay, nagsalita ang lalaki. Lola Udik, hihingi po sana kami ng tulong sa inyo. Kasi po, mahigit 1 linggo na pong may dinaramdamang asawa ko Ay, ako nga po pala si Elmer. Siya naman ang misis ko, si Clementa. Lola, ganito po kasi. Paggabi, sobrang bigat daw po ng katawan ni misis. Para daw may nakadagan sa kanyang sako ng bigas. Ayan nga parang nakukuba na. Ang bigat daw. May nakapagsabi kasi sa amin na kayo raw ang makakatulong sa amin. Gusto ko sanang malaman kung anong nangyari sa asawa ko. Sinimulang tawasin ni Lola Udik ang babae gamit ang tubig at kandilang tinunaw. Kaakibat ang orasyon ng matanda ay isang imahe ang nabuo sa tubig na pinagbuhusan ng kandila. Isang tila mukha ng babae ang lumabas. Ngayon, Kevin, gusto kong magsabi ka ng totoo sa akin. Lola, sino ho si Kevin? Ikaw? Sino pa bang kausap ko? Hindi ba Kevin ang pangalan mo? Elmer ho. Ay, oo nga pala, Elmer nga pala. Sagutin mo ang tanong ko. May babae ka bang kinahuhumalingan ngayon bukod sa asawa mo? Ha? Naku Lola, wala ho. Wala ho talaga. Kung ganon, hindi ko kayo matutulungan. Pero Lola, sige na nga. Aamin na ako. Be, Clem, huwag ka magagalit fling-fling lang naman yun Kita mo na, magsisinungaling pa Walang iya ka talaga, Elmer! Huwag mo kong matawag-tawag na, be! Sabi ko na nga, babae ka! Sasabihin ko naman talaga sa'yo yun Kumukuha lang ako ng tiyempo. Wala lang naman yun Wala lang yun. Nadala lang din ako. Sasabihin mo kasi nahuli ka na!
Uminahon kayo. Huwag ninyong pag-awayan ngayon yan. Ang kailangan ay magamot ka, Camille. Clementa ho, Lola. Ay, oo nga, Clementa. Alam mo kasi, kaya ko naitanong. May isang babae. Maganda at maliit na babae. Malapit sa asawa mo at malaki ang inggit sa'yo. Kaya naman may mga inilagay sa sayo na nararamdaman mong mabigat. Alam mo bang plano kang patayin ng babaeng ito kung sakali? Marahil gusto niyang sa kanya mapunta ang asawa mo. O sige na, bago pa kayo magpatayan mag-asawa, gagamutin na muna kita. Ika ng matandang manggagamot. Pinasapi nito ang sinasabi nitong babaeng kalaguyo ni Elmer na kumulam sa kanyang asawa. Binigyan ng iba't ibang parusa ng matanda ito. Nariyang inipitan ng palito ng posporo sa mga pagitan ng daliri, tinusok-tusok sa tagiliran at inihip-ihipan dahilan para magsisigaw ang nakasapi kay Clementa. Hanggang sa mapasuko ito ng matanda at inutusang tanggalin ang mga inilagay nito kay Clementa. Makikitang tila pinapagpagan nito ang iba't ibang parte ng katawan ng babae. Matapos gawin yon ay nagkaroon ng kasunduan si Lola Udik at ang babaeng kinilalang si Gemma na kumulam kay Clementa na titigilan na nila ni Elmer ang kalokohang kanilang ginagawa. Nagpaalam naman na ang babae na uuwi na sa kanilang probinsya at hindi na magpapakita kahit kailan. Oras na makaengkwentro pa raw siya ni Lola Udik ay kanya na itong papaslangin. Matapos magamot ni Clementa ay medyo nang hihina pa ito dahil sa pagpapasapi sa kanyang katawan. Ngunit mabilis na nanumbalik ang lakas nun nang makita ang muka ng asawang nagtaksil sa kanya. Pinagsasampal niya ang mister sa harapan ni Lola Udik habang nakaluhod ang lalaki. Inabutan ng matanda ng buntot pagi ang babae para daw mas masakit ang bawat hataw nito. Nang kuhanin ni Clementa ang buntot pagi ay nag-iiyak si Elmer at nagmamakaawa sa asawa na hindi na uulit. Ibinalik ng babae ang buntot pagi sa matanda tsaka na nagpaalam. Sa bahay na raw niya tuturuan ng leksyon ang lalaki. Sa paglipas ng mga panahon, mas dumarami ang nagpapagamot kay Lola Udik. Kung dati hindi masyadong marami ang naniniwala sa uri ng panggagamot nito at mas pinaniniwalaan nila ang siyensya o medisina, di nagtagal naging bukas na rin ang marami sa ganitong klase ng mga paraan ng pagpapagaling. Bagamat marami pa rin ang tumutuligsa. Marami ring naging kalaban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa itong si Lola Udik. Ngunit ni katiting na pag-aalala ay hindi ito dinadapuan. Matapang nitong nilalabanan mag-isa ang kanyang mga nakakalaban sa kumbate espiritual. Isang araw, napadungaw sa kanyang bintana si Lola Udik nang may isang kakaibang presensya siyang maramdaman mula sa labas. Nang silipin niya yon, natanaw niya ang isang matandang babae. Nakasuot yon ng purong itim at nakatalukbong ng itim na belo. Nakatitig yon sa bahay ni Lola Udik. Manang, sino bang gusto mong ipaghiganti at naparito ka ng personal? Pasigaw na tanong ni Lola Udik sa matandang nakatayo sa labas. May araw ka rin, Tandang Udik. Sisingilin ka namin. Hindi kami natatakot sa'yo. Sagot ng matanda sa napakagaspang na boses. Ha! Huwag na ninyo akong balaan. Kumilos kayo para may mangyari. Hindi tumatayo ang mga balahibo ko sa inyo. Tugon naman ni Lola Udik rito. Mag-antay ka lang, Udik.
pagsisisihan mong kinalaban mo kami. Ika ng matanda bago yun naglakad paalis. Alam ni Lola Udik na hindi lamang basta pagbabanta ang ginawa ng matandang iyon. Isa yung uri ng paghamon sa kanya at alam niyang seryoso ang matandang naghamon. Sa mga ganoong pagkakataon ay isang matinding paghahanda ang kinakailangang gawin ni Lola Udik. Alam niyang hindi nag-iisa ang kanyang kalaban. Isang buong angkan ang inaasahan nitong haharap sa kanya. Alam niyang hindi titigil ang mga yon hanggat may buhay sa kanila o hanggat nabubuhay si Lola Udik. Gaganti at gaganti ang mga yon. Hindi na rin naman bago sa matandang mga ganon. Marami na rin siyang labang napagtagumpayan, lalo pa noong bata-bata pa ito. Makalipas ang ilang araw, kinausap ni Lola Udik ang kanyang anak na si Marita. Nagbilin ito sa anak na kinakailangan niyang mag-ayuno at kailangan siyang alalayan ng anak sa magiging paghahanda nito. Sa susunod na ikatlong gabi raw kasi ay inaasahang aatake ang mga kalaban na isang pamilya ng mga mabalasik na mga aswang. Nalaman ito ni Lola Udik mula sa kanyang kaibigang nilalang na naghatid sa kanya ng balita. Ipinahanda nito kay Marita ang mga kagamitang kakailanganin niya sa laban dahil hindi lamang basta kumbate espiritual ang magaganap. Ito ay isang matinding personal na paghaharap. Magkahalong labanan ng kapangyarihan sa espiritu at pisikal na aspeto. Matanda na si Lola Udik at alam niyang wala na siyang sapat na lakas pisikal para makipagbuno sa mga aswang. Pero sisiguraduhin niyang yamado siya pagdating sa kapangyarihang espiritual. 3 magkakasunod na araw ang naging pag-aayuno ni Lola Udik. Pinalakas nito ang kanyang espiritu. Inaasahan nitong pagsapit ng hating gabi darating ang kanyang mga bisita. Binakuran rin niya ng mga pangontra at harang ang paligid ng kanilang lugar. Ayaw niyang may ibang mga inosenteng madamay sa labanang mangyayari. May isang klase ng orasyon din siyang ginawa upang hindi marinig o makita ng kanyang mga kapitbahay ang magaganap sa labas. Isang uri ng sabulag. Kinakailangang lipulin ni Lola Udik ang buong angkan ng aswang na yon upang nang sa ganon ay hindi na siya magawang balikan ng mga yon at hindi na rin makapamerwisyo sa ibang tao. 12:15 na ng hating gabi. Nagbilin na si Lola Udik sa kanyang anak na si Marita. Marita anak, paglabas ko ng pintuan, kaagad mong isara to at ano man ang marinig mo ay wag na wag kang sisilip sa labas. Ituring mong wala kang anumang naririnig o nakikita, maliwanag ba? Mahigpit na bilin ng matanda. Oo, Nay. Alam ko na ho. Sagot ni Marita. Kailangang tapusin ko ang labang ito para makapagpahinga pagkatapos. Mahirap na kapag may natira pa sa mga yon, makakapamerwisyo pa sila sa iba. Dagdag pa ni Lola Udik. Nay, mag-ingat ka ha. Salamat anak. O siya, lalabas na ako. Medyo nakakaamoy na ako ng di kaaya-aya. Nasa malapit na ang mga yon. Paglabas ng pintuan ni Lola Udik ay kaagad na isinara ni Marita ang pintuan at nilak lahat maging ang mga bintana. Nakatayo lang sa labas ng pintuan si Lola Udik, nag-aantay sa kanyang mga panauhin. Aba, 10 oras na ang dating ninyo ah. Kumpleto na ba kayo? Mapang-asar na tanong ni Lola Udik. Huwag kang mainip, Udik. Hindi magtatagal.
Ikakatayin ka rin namin. Sagot ng matandang aswang na lumabas mula sa dilim at kasunod ang nasa 8 iba pang katao. Unti-unting nagbago ang anyo ng mga yon. Nagsihabaan ang mga kuko. Naglabasan ang mga matatalas na ngipin. Naging sobrang pula ng mga mata. Naglaway ang mga yon at umalingasaw ang napakasangsang na amoy ng bawat isa sa kanila. Nagsituwaran din ang mga yon. Humaba ang mga tenga at bumuhaghag ang mga tila nagtitigas ang mga buhok ng mga yon. Nakaramdam ng kaba si Lola Udik. Alam niyang dadaanin siya sa pisikal na atake ng mga yon. Oras na malusutan siya ay madali lang siyang malalapa ng mga yon. Kaya naman kinakailangan ng napakatinding pag-iingat nito na manatili sa espiritual na tagisan ng kapangyarihan ang magiging laban. Tiwala ito sa mga pangontrang nakakalat sa paligid pero hindi nito alam kung mapapanatili nun na hindi siya maiisahan ng mga kalaban. Siyang mag-isa laban sa 9 na aswang na puno ng puot. Walang sinayang na oras ang mga aswang. 3 sa mga ito ang kaagad na umatake kay Lola Udik. Nagulat ang matanda dahil madali lang napasok ng mga umataking kalaban ang harang ng pangontrang inilagay niya. Ibig sabihin, walang silbi yun sa kanila at alam nila kung paano kontrahin ang epekto nun. Doon na nagsimulang lalong kabahan si Lola Udik. Umusal ito ng panigalpo sa 3 papasugod na aswang sa kanya. Nasapul niya ang isa kaya't natigilan nito. Ngunit hindi nahuli ang 2 kaya naman nadakma siya ng mga yon at ibinalibag sa labas ng harang na kanyang ginawa. Naramdaman ni Lola Udik ang sakit ng pagkakabalibag sa kanya. Nag-isip si Lola Udik habang bumabangon at pinapagpagan ang kanyang sarili. Hindi pa man ito masyadong nakakabangon ng tuluyan, sumugod na kaagad ang 5 iba pang aswang habang pinapanood sila ng matandang aswang. Binalya-balya nila si Lola Udik at pinagkakalmot. Parang pinaglalaruan ang walang kalaban-labang matanda sa kanila. Ni hindi man lang nito maharangan ng bawat pag-ataking ibinibigay sa kanya. Huwag niyo siyang papatayin. Ako ang tatapos sa matandang yan. Tirahan niyo ako ng hininga niya. Utos ng matandang aswang. Nang naparami na ang pinsala na idinulot ng mga aswang sa matandang si Lola Udik, ay napaluhod na lamang ang matanda habang duguan nito at nanginginig. Kung titignan, parang mamamatay na to dahil sa dami ng tinamong pinsala. Hinawakan siya sa buhok ng isang aswang at iniharap sa matandang aswang. Udik, sabi ko naman sa'yo pagsisisihan mo ang pagkalaban mo sa amin. Pero alam mo ba, kahit matanda ka na, kakainin pa rin namin ang namamait mo ng karne. Laman tiyan ka rin. Kakatayin ka namin kagaya ng ginagawa namin sa aming mga biktima. Ika ng aswang sa nanghihina at duguang si Lola Udik. Kayo ang humanda. Sagot ni Lola Udik. At bakit naman? Tanong ng aswang. Spiritus Ardiat! Pagsambit ni Lola Udik ng mga salitang yon, ay mabilis na nagbaga ang mga katawan ng lahat ng aswang na umatake sa kanya. Nagsigawan ang mga yon, ngunit mabilis na naging abo ng tuluyan ang mga ito at ang natira ay walang iba kundi ang matandang aswang. Ano? Paano mo nagawa yon? Simple lang.
habang inaatake ako ng mga alipores mo. May mga makapangyarihang selyo akong inilagay sa bawat isa sa kanila. Idinikit ko sa kanila yon nang hindi nila napapansin. Tsaka ako ginawa ng palihim ang pag-oorasyon habang pinaglalaroan ako ng pag-atake ng mga alaga mo. Kaya nang lahat sila'y malagyan ko ng marka, inihanda ko na ang panapos na orasyon sa kapangyarihang iyon. Ang kapangyarihang sunugin ang katawan at kaluluwa ng masasamang nilalang. Paliwanag ni Lola Udik. Isa kang hangal, Udik! Pagbabayaran mo ang lahat ng to! Lumabas ang isang pares ng napakalaking mga pakpak sa likuran ng matandang aswang. Ngayon, ang labang ito ay sa pagitan ni Lola Udik at ng matandang aswang na si Sabel. Nagbato ng mga orasyon si Lola Udik, ngunit sinalubong din ng mga orasyon ni Sabel ang mga pinakawalan ng matanda. Lumipad ng mabilis si Sabel papasugod kay Lola Udik. Mabilis na hinugot ni Lola Udik ang buntot pagi at inihataw pasalubong kay Sabel. Mabilis na umiwas si Sabel sa pamamagitan ng pag-iba ng direksyon at lumipad pa itaas. Mabilis muling bumulusok yon, ngunit sinalubong muli ng paglatigo ng buntot pagi ni Lola Udik kaya umiwas uli si Sabel. Gumanti si Sabel ng orasyong panigalpo, ngunit mabilis yung nasabayan ni Lola Udik. Ngunit isa lamang pala yung patibong ni Sabel. Dahil nang ituon na ni Lola Udik sa pag-uusalang atensyon nito, ay mabilis siyang nabalya ni Sabel at nabitawan ng buntot pagi. Doon na pinatungan ni Sabel ang nakatihayang si Lola Udik at mabilis na akmang dudukutin ang puso ng matanda gamit ang matatalas na kuko sa kamay ni Sabel. Ngunit napatayo yun at napaatras dahil sa naramdaman nitong init. Nanggagaling yun sa bote ng lana na nasa bewang ni Lola Udik. Marita! Ngayon na! Pagsigaw ni Lola Udik ay biglang sumindi ang napakaliwanag na mga spotlight na nakatutok sa kinalalagyan ni Sabel. Nasilaw ang aswang at dahil sa gulat ay hindi yun kaagad nakakilos. Doon na mabilis na pinagahataw ni Lola Udik ng buntot pagi ang matandang aswang. Kasunod nun ang paglabas ng mga taong bayan na may mga dalang itak, sibat at mga matatalas na armas. Sinugod nilang lahat ang aswang, ngunit sa kabila ng mga natamong pinsala nun kay Lola Udik ay nagawa nung lumipad pa itaas para makatakas. Ngunit, Manoy! Peram ng sibat! inihagis ng isa sa mga taong bayan na si Manoy ang sibat na dala nito kay Lola Udik at pagsalo nito ay mabilis nitong inusalan yun ng orasyon at sinibat yun sa lumilipad na papalayong si Sabel. Ngunit hindi na umabot yun. Tuluyang nakatakas si Sabel at nakalayo. Inay, paano yan? Nakatakas yung aswang! Oo nga, Lola Udik. Paano yan? Huwag kayong mag-alala. Sapat na ang ibinigay kong pinsala sa aswang na yon para ikamatay niya. Bukod kasi sa paghataw ko ng buntot pagi rito na sobrang lala ng mga idinulot na pinsala sa kanya, pinabaunan ko rin siya ng parusa na mas magpapahirap sa kanya. Kaya naman hindi na rin magtatagal pa ang buhay nun. Paliwanag ni Lola Udik sa kanyang anak at sa mga taong bayan. Makalipas ang 3 araw, isang balita ang umingay sa buong bayan nila Lola Udik. Mula yon sa kabilang bayan kung saan isang matandang nagngangalang Sabel ang natagpo ang nakabigti at walang buhay sa loob mismo ng bahay nito. Puno yon ng mga mahahabang sugat na parang may malalang impeksyon. Parang dumaan yon sa isang matinding torture. Ang balita sa mga malapit doon
ay iniwan raw ng pamilya itong si Isabel at sinaktan pa ng malala bago iniwan. Wala na raw kasing natira pa sa mga yon na kasama ng matandang si Isabel. Yon ang chismis sa kanilang lugar. Ngunit alam ni Lola Udik, Marita at ang ibang mga taong nakasaksi sa laban ni Lola Udik at ng aswang na si Isabel ang tunay na nangyari sa matanda. At ayun na nga mga kabayan, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento at shoutout sa inyong lahat na palaging nakatutok. At sa mga bago lang dito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga kwento. At pakilike nyo na rin ang video na to para mas lumawak pang ating maabot. And of course, pakishare nyo na rin para mas dumami pa tayo. So kayo mga kabayan, tatanungin ko kayo anong opinion ninyo sa kwento. Ano masasabi ninyo sa kwento ni Lola Udik? Yan. I-comment nyo na yan sa ibaba at let me know. And sa mga nais magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa ibaba. Yan. Maraming salamat. Muli, magkita-kita tayo sa ating susunod na kwento. Ako po si Fong Caballero, ang boses na inyong naririnig at mukha na inyong nakikita ngayon. Mag-ingat ang lahat. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone.